Sa aking pananaw, dapat husgahan ang tagumpay ng isang kultura batay sa mga resulta nito. Tulad ng kung anong uri ng kalidad ng buhay ang naibibigay nito o kung anong antas ng pag-unlad ang itinataguyod nito. Sa tingin ko, ito ang mga sukatan para matukoy ang tagumpay ng isang kultura. Halimbawa, alam ko na maraming mga Indiano ang naiinis dahil nakapagtayo ang mga Indiano ng magagandang templo, magagandang komplikadong lipunan, pero palagi silang nasakop ng mga dayuhan, una ng mga Muslim at pagkatapos ng mga Breton. At palagi nilang sinasabi, "Hoy, sana naging first word na kami kung hindi lang kami nasakop." Hello? Kaninong kasalanan ba ito? Ang isang dakilang sibilisasyon ay hindi kumpleto kung hindi rin ito kayang protektahan ng sarili sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga hukbo. Sige, nakita ko lang itong viral clip sa social media kung saan may isang matapang na Britannikang babae. Sinasabi niya kung ano talagang totoo. Sabi niya, mas mataas ang kulturang Britaniko kaysa sa kulturang Pakistani. Sa tingin ko, patas ang pagkakasabi niya. Matagal ko na rin itong sinasabi at masaya akong may mga puti na ring nagsasalita ng ganito. Panoorin ninyo ang clip na ito. Palagi mong ginagamit ang Pakistan na parang mas mababa ang kultura nila. Ayoko magsalita para sa'yo. Sobrang bait niya dito. Hindi ko pa napapanood ang buong debate, pero papanoodin ko. Ito ang buong debate. Mapapanood nyo rin ito sa social media. Malinaw na 2 oras ito kaya hindi ko ipapalabas sa inyo dito mismo. Pero kung ginagamit niya ang Pakistan bilang halimbawa, napakabait niya talaga dahil may mas malala pang mga halimbawa dyan. Halimbawa, Afghanistan. Alam mo, sinadya kong pumili ng isang bansang nasa gitna. At sa tingin ko, ang Pakistan ay swak na swak sa gitna. Ang Pakistan ay hindi kasing tribal ng Afghanistan. Pero malinaw na hindi rin ito huwaran ng isang napakataas na kultura. At bakit hindi ito pag-usapan? Lalo na't ipinanganak ako sa Pakistan. Hindi ko ginagamit ang pagkakakilala na yan dahil ang Pakistan ay isang pampulitikang pagkakakilanlan. Etniko, ako'y Punjabi. Sa kultura, tiin ko wala nang mas westernized pa sa akin. At ang mga kahinaan ko ay Kanduranin din. Kaya oo, saludo ako sa'yo sa pagsasabi niyan. Paulit-ulit mong binabanggit ang Pakistan bilang halimbawa na baka medyo mas mababa ang kultura nito. Ayoko magsalita para sa'yo pagdating sa ibang kultura tulad ng Pransya. Mas maganda para sa akin ang kulturang British kaysa Pakistani. Sige, ayos lang. Sige, ano bang mga particular na bahagi ng kulturang Pakistani ang mas mababa? Ang masasabi ko ay ang mga parusa sa pamamusong. Hindi bahagi yan ng kulturang Pakistani. Anong ibig mong sabihin na hindi ito bahagi ng kulturang Pakistani? Bahagi ito ng kulturang Pakistani. Nakatanim ito sa kultura ng Pakistan. Daan-daang tao na ang napatay dahil sa pamumuso ng mga mob sa Pakistan. Sa katunayan, maaari mong sabihin ng estado ng Pakistan. Kaya, ang gobyerno ay kinatawan ng kanyang mga mamamayan. At ganoon din ang kaso sa Pakistan. Ayon sa Penal Code ng Pakistan, kamatayan ang parusa sa pamumusong. Hindi nila isinasagawa ang sentensya ng kamatayan dahil sa panlabas na presyon. Dahil sa presyon mula sa mga kanluraning bansa. Sa tingin ko, kilalang-kilala na nagbanta ang European Union sa Pakistan na ayusin ang kanilang sistema at huwag bitayin si Asia. Si Bibi, isang Kristiyanong babaeng inakusahan ng pamumusong na hindi naman niya ginawa, pero kahit na ginawa man niya yon. Nagbanta sila sa Pakistan na kakansilahin ng EU ang GSP Plus status nito o kung ano man, na nagpapaintulot sa Pakistan na mag-export ng kanilang mga produkto sa inyo, sa European Union, nang walang dagdag na taripa. Sa madaling salita, kasunduan ito sa malayang kalakalan. Kaya pumayag ang Pakistan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagpapataw ng parusang kamatayan ang estado ng Pakistan sa mga kaso ng pamumusong. Pero mayroong 12-12 ng tao, marahil mga 50 na tinatawag na mga di umano'y mamumusong. Kasalukuyan silang nabubulok sa mga kulungan sa Pakistan. Gayunpaman, ito ang dahilan kung bakit hindi na nagtitiwala ang mga tao sa Pakistan sa kanilang legal na proseso. Kaya ang ginagawa nila ay nililinching nila ang mga tao sa kalsada tuwing may inaakusahan ng pamumusong. Kaya ang talong nila, ano pa ang silbi ng legal na proseso kung hindi rin bibitain ang mga akusado? Bakit hindi na lang natin gawin ang bitay sa kalsada? Michelle, nangyari na ito kay Michelle Khan. Nangyari na rin ito sa napakaraming tao. At sa paglipas ng mga taon, marami na akong naibalitang ganitong insidente. Hindi ko na nga matandaan ang mga pangalan nila. Mahalaga si Michelle Khan dahil lang siya ay pinatay ng mga mandurumog. Dahil sa paratang ng kalapastanganan, naging mahalagang sandali ito sa buhay ko.
Dito ko napagpasyahang maging aktivista. Bago yon, tahimik lang ako. Hindi ako nagsasalita at ako ay isang ateista noon. Noong 2017, mahigit 10 taon na akong ateista nang patayin ng mga mandurumog si Michelle Khan, isang estudyante sa universidad, dahil sa paratang ng kalapastanganan. Doon ko napagpasyahan na maging aktivista. Kaya oo, talagang bahagi ito ng kulturang Pakistani. Hindi alam ng taong ito ang sinasabi niya. May mga binibitay sa Pakistan dahil sa kalapastanganan sa Islam. Alam ko ring inuusig ng Estado ang mga Ahmadiyya Muslim. Huwag mo na akong paumpisahin tungkol sa mga Ahmadi. Ang Ahmadi Islam ay isang sekta ng Islam na hindi kinikilala ng karamihan sa mga Mobega bilang bahagi ng Islam. Pero itinuturing pa rin nilang sarili nila bilang Muslim. Kaya, nakasaad mismo sa konstitusyon ng Pakistan na hindi Muslim ang mga taong ito, kahit na iginigiit nilang sila ay mga Muslim. Kaya, kung alam mo kung paano ipinagdiriwang ng mga Muslim ang Eid at kung paano sila nagkakatay ng kambing, at baka at kung ano-ano pa tuwing Eid, hindi pinapayagan ng mga Ahmadi Muslim na magkatay ng hayop. Hindi pinapayagan ng mga Ahmadi Muslim na gumawa o magtayo ng mga mosque na kahawig na mga mosque ng mga Muslim sa pangunahing daloy ng Islam. Alam mo na, yung may mga minaret at iba pa. Kaya mayroong 12-12 na mga video na makikita mo kung saan nilulusob ng mga mandurumog na Pakistani ang mga bahay ng Ahmadi Muslim para lang tingnan, uy, nagkatay ka rin ba ng kambing? Ang pagkatay ng kambing ay gawain ng mga Muslim, kaya hindi ka pinapayagan. Ang dami mga muske. Sa totoo lang, ipapakita ko ito sa'yo. Walang action laban sa kanila, kahit ilang beses ko nang naibalita. Kaya itong babae, magaling, at alam niya ang ginagawa niya. Tingnan mo. Itong mga Muslim na ito, mga Pakistani Muslim, ay ginigiba ang isang muske ng mga Ahmadi. Hilang mga muske ay para sa mga Muslim. At dahil hindi Muslim ang mga Ahmadi, kaya hindi sila pinapayagang magkaroon ng muske. Nakatatak na ito sa kultura ng Pakistan, at ang Estado ng Pakistan ay nagpapalakas sa ganitong uri ng paggiling. Sa pasaporte ng Pakistan, nakasulat na kinikilala ko na si Muhammad, ang huling propeta ng Allah. Idinagdag nila ang linyang iyon sa pasaporte bilang pang-insulto sa mga Ahmadi. Dahil ang mga Ahmadi, doon sila naiba sa pangunahing daloy ng Islam. Sinasabi nila si Mirza Ghulam Ahmad Qadiani na ipinanganak noong ika-19 na siglo. Hindi nila direktang sinasabi na siya ay sugo. Pero may kaunting dagdag silang nilalagay na naglalayo sa kanila sa ibang bahagi ng Muslim na komunidad. Bukod pa ron, ang sinasabi ng babaeng ito, si Connie Shaw, ang sinasabi niya, tama siya. Diskriminasyon, pinahintulutan ng Estado ito. Mas masahol pa ang trato ng lipunan sa mga Ahmadi kaysa sa Estado ng Pakistan. Hindi yan Islam ng Pakistan, para mismo Estado ng Pakistan yan. Nangyayari yan sa Pakistan. Kaya kung maraming tao mula doon ang pupunta dito, mangyayari rin dito. Noong 2016, may Muslim mula Bradford na nagmaneho sa Glasgow para patayin ang isang Ahmadiyya Muslim, kahit Muslim din siya. Dahil sa paniniwala niyang ito'y kalapastanganan. Halimbawa ito. Sa tingin mo ba paglalahat iyan tungkol sa mga Pakistani at kulturang Pakistani? O sa tingin mo ba pananaw yan ang nakararami? Sa totoo lang, Totoo, iyan talaga ang pananaw ng nakararami. Sabi ko nga, naging batas nila yan sa konstitusyon noong dekada 70. At kung magsasagawa ka ng survey ngayon sa Pakistan, masasabi ko na 70% ng populasyon ng Pakistan ay magsasabi na oo, ang mga Ahmadiyya ay hindi mga Muslim. Kaya naman, lahat ng mga diskriminasyong ito ay itinuturing nilang makatarungan. Maaring hindi sila magkasundo kung dapat bang sirain ang kanilang mga mosque o hindi. Pero walang maglalakas loob na sabihin ito ng hayagan. Sensitibo ang isyu ng diskriminasyon sa mga Ahmadi Muslim sa Pakistan. Isyu ng diskriminasyon sa mga Ahmadi at ng pamumusong. Napakasensitibo ng dalawang paksang ito. Kaya kahit sina Nawaz Sharif o Imran Khan, mga kilalang politiko, ay hindi naglalakas loob talakayin ito. Kaya naman, 100%, bahagi na talaga ito ng kulturang Pakistani. Kapag dinala mo ang mga taong yon sa kanluran, lalo na sa Britanya na nakausad na mula sa sekta-sektang politika, literal mong inaangkat ang ganitong alitan ng mga sekta sa iyong bansa. Matagal nang inalis ng Britanya yan, mga 200 taon na. Pero sa Pakistan, umiiral pa rin ang ganong kultura. Kaya oo, iyak na mas mababa talaga ang kulturang yon. yung mga bagay na nakikita natin sa bansang ito, tulad ng ilang krimen, halimbawa, yung mga grooming gun,
Totoo na mas mataas kaysa sa bahagi nila sa populasyon. Ang dami ng mga lalaking Pakistani na sangkot doon. At napakasensitibo ng usaping iyon. Sa partikular na aspeto na yon, tama ba? Sa UK, may hindi bababa sa 50 bayan at lungsod kung saan naganap ang krimeng ito. Nagdulot ng maraming problema ang imigrasyon mula sa Pakistan dito. Hindi ibig sabihin na lahat ng Pakistani o may lahing Pakistani dito ay nagdulot ng problema. Sa mga lugar gaya ng Bradford na may mga etnikong enklabe, isa sa mga issue ay kasal ng magpinsan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagawang mag-operate ng mga grooming gang. Ang kasal na magpinsan mismo ay palatandaan ng isang paatras na kultura dahil, alam mo, maraming uri ng problema ang dulot nito. Magkakamag-anak ang karamihan sa mga nanggagahasa ng mga batang babae, kadalasan magkakapatid o magpipinsan. Dahil sa pagiging nakasentro sa angkan ng pamilya sa Pakistan at kasal ng magpinsan, mas mahigpit ang ugnayan ng pamilya roon kumpara sa Britain at kanluran, kung saan matagal ng bawal ang kasal ng magpinsan. Nakausap mo na ba ang Pakistani tungkol dito? Ako, hindi pa. Pero may nakausap na ako. Bonnie, pwede mo akong kausapin at sasabihin ko sa iyo na tama ka, 100%. Marami na akong ginawang pananaliksik. Sa tingin ko, sinubukan mong i-gaslight siya. Sinubukan kong unawain at pakinggan ang mga eksperto tungkol sa mga grooming gang. Sa anong ibang kultura mo maiisip na sa malakihang paraan ay tatawagin mo lang ang ilan sa mga pinsan mo, kapatid mo, o kahit ang tatay mo para gahasain ang mga batang babae? Malinaw na kasuklam-suklam yon. Ngayon, may mga issue na tayo rito. Dahil sa malawakang migrasyon mula doon. Hindi sana nangyari yon kung walang mga Mirpur Pakistani o kahit mga Pakistani dito sa Britanya. Sige, hindi ibig sabihin na walang problema ang lipun ng Briton. Pero hindi rin kailangan iangkat pa ang mga problema ng ibang kultura. Dahil may sarili kang problema. May ilang kultura na likas na primitibo, likas na atrasado. At gaya ng sinabi ko, sa pananaw ko, dapat mo. Mga sukatan tulad ng anong uri ng kalidad ng buhay ang naibibigay nito? Anong antas ng pag-unlad ang nakukuha nito? Lahat ng ito ay magagandang sukatan para matukoy kung ang isang kultura ay nakahigit o mas mababa. Malaking issue talaga ang multiculturalism. Karamihan sa mga kultura na isyong dulot ng malawakang migrasyon dito ay galing sa mga bansang Muslim. Talagang nabago ng imigrasyon sa bansang ito ang paraan ng operasyon ng ating kapulisan. Halimbawa, pati na rin ang sistema ng hustisya. At kung paano at ano ang maaring sabihin o hindi sabihin ng mga tao sa kanilang pinagtatrabahuhan. Malaki ang naging epekto nito sa kultura natin. Kaya sinusubukan ng CPS kasuhan ang mga nabiinsulto sa institusyon ng Islam. At may mga MP sa parlamento na gustong gawing ilegal ang pansira sa mga banal na aklat na sinusuportahan ng ating punong ministro. Araw-araw kaming nakakakita ng maraming halimbawa sa Free Speech Union ng lihim na epekto ng mga batas laban sa kalapastanganan sa Islam sa ating bansa. Hindi mangyayari iyon kung walang malawakang migrasyon. Tama. Ang konklusyon ay, huwag mong palabnawin ang iyong kultura para lang magbigay daan sa ibang kultura na malinaw, na mas mababa at atrasado. Eksakto. Magaling, Connie Shaw.